Sir? Sir? So, saan mo gustong kumain? Japanese or Italian? You choose, princess. Ikaw talaga. Kahit saan, basta masarap yung wine nila. Nakakapagod na to, James. Ang daming pinagawa sa amin sa opisina. Hayaan mo na. Para naman sa pangarap mo yan, di ba? Halika, kumain ka na. Nagluto ako ng tinola. May mainit pang sabaw. Busog pa ako eh. Kumain kami ng mga katrabaho ko. Mabuti naman at hindi ka nagutom. Magpahinga ka na. Alam kong pagod ka sa trabaho mo. Kapag ang puso ko'y tuluyang Sabi ko noon, ibibigay ko ang lahat makita lang kitang masaya. Na sa pagbibigay ko ng lahat, pati pala ako mawawala sa'yo. Handa kong iaalay ang bawat araw. Makita lang ang ngiti sa iyong mukha. Di ko kailangan ng sumpa o singsing. Basta't masaya ka, lahat ay gagawin. Kahit na iba ang tinitingnan ng iyong mga mata, patahimikin man ang pusong nadudurog na walang panunumbat na sa akin ay maririnig. Mga luwang pumapatak, pilit ikukubli. Bakit nga ba ganito kita mahal? Kahit ang damdamin ko'y di mo napapansin. Kahit na hindi ako ang tinitibok ng puso mo, nandito pa rin ako, tapat na nagmamahal sa'yo. Bakit binigay ko ang buong pagkatao? Kahit nasa piling ng iba ka nabubuo. Bakit ba ako nagpapakatanga sa liwanag mo? Hanggang kailan magtitiis sa malungkot na laban na to? Oh, bakit nga ba ganito kita kamahal? Kahit ano pang sabihin ng iba, ang pag-ibig ko James, gising ka pa pala. Di kasi ako makatulog, hinihintay kita. Ang gaganda naman ng mga bit-bit mo. Oo. Oo, nagbigay ng bonus ang boss na. Kaya bumili ako ng mga kailangan ko sa trabaho. Sana tuloy-tuloy na yung kaligayahan mo, Mari. Uy, James! Ano ba, pre? Muntik na yung mukha mo dun, ah. Kanina ka pa lutang dyan. Kanina mo pa hinihigpitan yung tornilyong maluwag naman. Ano bang nangyayari sa'yo? Wala to, Baste. Puyat lang. Wala kasing maayos na tulog. Ulol, kilala kita. Simula pa nung Lunes, mukha kang niloloko ng sarili mong anino. Hindi ka kumakain ng maayos. Tapos paggabi, nakikita kitang nakatunganga lang sa kanto nyo. Away mag-asawa ba yan? Si Mari ba? May iba na siya, Baste. Ano? Pre, sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Nakita ko kung paano siya hinalikan ng lalaki kagabi bago siya umuwi. At ang pinakamasakit, tumugon siya, tol. Hinalikan din niya. Putang ina. Eh bakit nandito ka pa? Bakit naglalasing ka lang dito? Komprontahin mo. Sugurin natin sa opisina nila yung lalaki. Ikaw ang nagpakahirap dyan kay Mari. Ikaw ang nagpaaral. Ikaw ang nagpalamon nung mga panahong walang-wala siya. Tapos ngayong nakasuot lang ng heels, gaganyanin ka? At ano? Anong gagawin ko pag sinugod ko sila? Ipapamukha ko sa kanya na wala akong pera kumpara sa lalaking naghahatid sundo sa kanya sa magandang kotse? Pre, dignidad mo na yung tinatapakan. Palayasin mo sa inuupahan nyo. Iwan mo na yung babaeng yan. Hindi mo deserve yan. Pre,
Makinig ka sa akin. Basta maniwala ka, gustong gusto kong sumigaw. Gusto kong magalit. Pag naglalakad ako pa uwi, kinakabisado ko na lahat ng isusumbat ko sa kanya. Pero putang ina, Baste. Pag nakikita ko siyang nakahiga sa kama namin, pag pinagmamasdan ko yung mukha niya, umaatras lahat ng tapang ko, napapalitan ng takot. Takot saan, pre? Takot na pag sinabi ko ang totoo, aalis siya at hindi na babalik. Mahal na mahal ko si Mari, Baste. Mahal na mahal ko na kahit ginagago na ako ng harap-harapan. Handa akong magbulag-bulagan, wag lang siyang mawala. Ang tanga ko, sobrang tanga ko.